na ating gawain. Amen. Hallelujah. Sige po. Basahin ko lang po ito. Sabi po dito sa awit 103, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaligtaang ang mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siyang nagpapatawad at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amang Diyos, kami pong lahat ng anak ng naririto na mga anak mo na binili ng dugo ng Panginoong Jesus ay lahat ay nagpaparangal, nagpapasalamat. Dala namin sa iyo ang aming mga pagpupuri at pagpasasalamat, ang pagkilala, O God, na ang taglay na buhay namin na ito ay para sa iyo, ang aming puso, kalakasan, ang aming hininga. Ang lahat po ng ito ay alay namin sa iyo at nagpapasalamat kami sa taglay naming buhay ngayon na ito ay magagamit para sa iyong kalalhatian. Salamat na sa araw na to, dinala mo kami lahat dito upang lulhatiin at purihin ka. Tinataas ka namin, pinaparangalan ka namin Ama sa bawat gawain ng mga anak mo na itatayo mo. Ama, ikaw po, Panginoon, ang malwalhati sa pagpapahayag ng salita at matanggap mo ang lahat ng parangal at papuri sa pagsamba. Ang mga kaluluwa ay magpupuri sa iyo. At salamat po, Banal na Espiritu, ikaw pong maghahari sa kalagitnaan na ito at walang iba kaming gagawin kundi lulhatiin lamang at purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Bang Diyos, tanggapin mo po ang aming pagsamba. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Amen. Sige po, patuloy nating palakpakan ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you. We exalt your name, O God. Tunay nga, Lord God, na nanggagala kaming purihin ka, Lord. Sama-sama kaming magpupuri sa inyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Lord God, na napakasarap mong purihin, napakasarap mong sambahin, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, let's sing. Hallelujah. Lumalapit ng susumamo, ninanais banal na presensya mo. Inasal na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Minsan pa po mga kapatid, lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katapuin. Let's sing. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan na may tinagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Nahanga-hanga ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan na may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo,
pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Oh, Jesus. Sige po, let's worship the Lord. Ikaw lamang. Jesus, hallelujah. Let's declare. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kalooban. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itatas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay. Sige po mga kapatid, simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itatas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may nagkulang. Yes, thank you, Jesus. Ikaw ang itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Oh, ikaw lamang. Thank you, Jesus. Hallelujah. And Lord God, we will continue to sing. Awitin namin, Panginoon, ang iyong sukdulang biyaya sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. It's your grace upon grace. Ang biyaya mo, Panginoon, sa amin kailan may hindi nagkulang. Ka nagpabaya sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, mga kapatid. Habang hindi karapat-dapat, pagkukunan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Once again, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masugayan ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya
manunubos ang umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habay sa tulad ko, ikaw walang iyong katuwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karuhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karuhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Minsan pa po, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran. Kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Oh, Jesus. Sige po, let's thank God. Sugdulang biyaya, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Salamat sa sugdulang biyaya mo. Ito na nga, Panginoon, na napakasarap pawitin ng sugdulang biyaya mo sa aming buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Sa mga oras na to, ini-invite ko po kayo na pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. It's been half of a year, Lord, but you have been so grateful. We have been so blessed, Lord God. At naniniwala kami, O Diyos, na sa susunod pang mga panahon, Lord God, kami yung pinagpala na, Diyos. Kami yung pinaburan na, kami ay malakas, kami ay malusog, kami ay masigla, kami yung pinagpala at pinaburan, O Diyos. At kami yung mabubuhay ng mahaba, Panginoon Jesus. Sige po. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa po, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. O Diyos, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring na mahal sa tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, walang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Oh, purihin ka, dakila ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka, magdiwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan.
yan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Minsan po mga kapatid, di nagbabago, Diyos ka. Oh, tanging sandigan na yan para sa amin. Panginoon Jesus, may-ari ka, maliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama, lagi kang pupurihin, tatanghalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang naisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Sa'yo lamang, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen, Amen at Amen. Okay. Charito morning sa bawat isa. Batiin po natin ang ating katabi ng 2 thumbs up. You are blessed and highly favored. You are Charito. Okay. Happy Mother's Day po sa lahat ng ama ng tahanan. Okay. Napakasarap pong awitan ng Panginoon sapagkat tunay nga sa awit ay niyakap niya tayo sa ating karumihan. Hindi ho hinintay ng Panginoon na tayo maging malinis bago tayo yakapin. No? Sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating kabahuan, ay niyakap niya tayo. Ganun po ang sukdulang biyaya ng Diyos. Yan po ang mensahe, ang sentro ng mensahe ng tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo ay ang biyaya ng Diyos. Amen po. Sa lahat po ng nasa live stream, good morning po. Salamat po sa inyong pakikisa, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sige po, tayo po ay tutuloy na. Ang atin pong topic muli ay Your Next Season is Coming, part 16. No? 16 na po tayo. At today we're going to talk about Esther. Today we're going to talk about Esther. Pag-uusapan natin ang patungkol kay Esther. Si Esther po ay queen na isang reyna, a Jewish woman who became queen of the Persian Empire during the reign of King Xerxes during 486 to 465 BC. Okay, tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakilat, dinawalhati, Panginoon, ang lahat ng bagay na mababanggit
Sa iyong salita, Panginoon, ay pawang sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyo lamang po ang pagdakila. Salamat po na patuloy ang biyaya mo, Panginoon, ay patuloy naming makita sa panahon na kahit nasa lumang tipan ay sagana ang iyong biyaya. Salamat po sa pagpupuri at pagsamba. You inhabit sa praises of your people, Lord God. In your presence, there is fullness of joy. Salamat po sa kagalakan na pinagkaloob mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sapagkat tunay nga, Panginoon, ito ang nagtulak sa amin upang dumako sa lugar na ito. Ang biyaya mo nagtulak sa amin upang dumako sa lugar na ito, upang ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin, Lord God. Maraming salamat po sa iyong masaganang biyaya. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, today, allow me to share to you the three things that happen when grace positions you on the purpose of course, sa buhay po at sa buhay ni Esther. No? Three things when positions you on purpose from the story of Esther. From the story of Esther. Okay. Number one, grace meets you in your brokenness. No? Kinakatagpo tayo ng biyaya ng Diyos sa panahon na tayo po ay broken. Tayo po ay basag. No? Sabi po sa Esther chapter 2 verse 7, Mordecai had a cousin named Hadassah, whom he had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. No? Si Esther po ay isang ulila. No? Ang isang ulila po ay, ibig sabihin, ang kanyang buhay ay puno ng kabasagan. Siya po ay broken kasi masakit po sa isang anak na mawalan ng magulang. No? Sa isang anak na mawalan ng magulang, maulila, no? At ang kanyang pangalan po ay Hadassah. Hindi pa ho Esther, no? Ang pangalan po niya ay Hadassah. Ang pangalang Esther po ay Persian name. Binangalanan po siya ng Esther. Ang ibig sabihin po ng Hadassah ay myrtle. Ang ibig sabihin po ng myrtle po ay isang uri ng halaman. Mabango ang kanyang dahon at ang kanyang bulaklak ay hugis bituin o star. No? Ito po ay white, star-sharpened flower. Ito po ay kulay puti. No? Yun po ang ibig sabihin po ng myrtle. Interesting po ito. Tingnan po natin na ang pangalang Hadassah, ang ibig sabihin po ay halaman, mabango, ang dahon at bulaklak ay hugis bituin. At ang pangalan namang Esther, ang ibig sabihin ng Esther ay bituin. No? Bituin. Yung isa halaman na parang bituin, yung Hadassah, ang bulaklak ay parang bituin. Yung Esther naman ay, ang kahulugan ng Esther ay star, bituin. Ano po ang ibig sabihin nito? Tingnan po natin, God preserved her covenant identity, Hadassah, while positioning her in another culture na tinatawag po na Esther. Iisa po yung identity na ibinigay sa kanya ng Diyos. Tandaan po natin, grace did not erase whom she was and carry her identity into next season. No? Hindi po, yun po yung hindi ho binura ng Diyos, kundi yun po yung identity niya para sa next season. Ang ganda po nito, di po ba? Makikita po natin ang grasya ng biyaya ng Diyos sa ulilang bata na si Hadassah na siya po ay napiling reyna ng kaharian po ng Persia at siya po ay ipinangalan ng Esther. Esther. Grace never removes your God-given identity. It positions you to shine where God has placed you. No? Saan ka man dinadala ng Panginoon, magliliwanag ka dyan. May pinaglagyan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Kung saan ka nilagay ng Panginoon, magsashine ka dyan. Kailangan mo lang malaman kung saan ka inilagay ng Panginoon. Saan ka nga ba inilagay ng Panginoon? Tandaan po natin, may kinang ang bawat buhay.
kung saan ka inilagay ng Panginoon, ikaw ay kikinang, ikaw ay makinang tulad ng isang bituin. Saan ka man nilagay. Huh? Before wore a crown, she carried loss. She was an orphan. Si Esther po, displaced, vulnerable, and without control over her future. Known by Hebrew name Hadassah, she was raised by her cousin Mordecai, who became both guardian and covering in a foreign land. Yun po yung tinatawag na Persia. Yet, even obscurity grace was already at work long before her promotion. Gumagana na po ang biyaya ng Diyos bago pa siya dalhin ng Panginoon doon sa kaharian at tanggapin ang korona ng pagiging reyna ng Persia. Tandaan po natin, Esther's story remind us that God's grace does not begin when life improves. It begins where life has fallen apart, quietly preserving identity and purpose even when the future feels uncertain. Hindi natin alam yon. Kala natin yung mga bigong buhay natin, broken na buhay natin, hindi gumagana ang biyaya ng Diyos. Hindi po. Doon pa lang, sa panahon ng ating magulong buhay, broken na buhay, gumagana na po ang biyaya ng Diyos. No? Hindi lang po sa panahon na maayos ang buhay mo, gumagana ang biyaya ng Diyos kahit sa panahon na hindi maayos. Sino po sa inyo naniniwala doon? Say amen. Bagsak po ang kalalagayan at kung minsan po ang buhay ng isang tao ay sira-sira. No, sa totoo lang po, dito po natin magkailangan ng biyaya ng Diyos sa panahon na tayo po'y bagsak. Sa panahon na tayo po'y sira. Sa panahon na tayo po'y bigo. This is the nature of grace. Grace does not wait for a healing before it moves. It enters first, then heals. No? Long before Esther was crowned queen, God's grace was already positioning her life. Ipinuposisyon na ng Diyos. Hindi pa man siya napunta doon, pinuposisyon na siya ng Diyos. Tandaan po natin, ang mga bagay na nangyayari sa atin, hindi po yan tsamba. Hindi po nagkataon lang. Bago pa siya nakoronohan, si Esther, bago nakoronohan, dahan-dahan na po itong ipinuposisyon ng Panginoon. No? Sa pwestong ipinaglagyan sa kanya ng Panginoon. Ang Diyos po ang gumagalaw. Amen po ba? Sa buhay po natin, ang Diyos ang gumagalaw. No? Nothing about her broken beginning disqualify her from God's purpose. Hindi po tayo nadi-disqualified kapag ang buhay natin ay sira. Hindi po. Kaya kung ano man yung naranasan natin, siraman, ang buhay natin, parang sa tingin natin, parang hindi maganda. Tandaan po natin, grace given depends on human, hindi po binigay ng Diyos, no? Ang biyaya ng Diyos para tayo po ay, dahil sa tayo ay kumpleto. Hindi. Hindi po nakadepende sa human completeness ang biyaya ng Diyos. Kahit wasak, gumagawa po ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka po na-disqualified dahil sa iyong sariling qualification. In fact, wala naman po talaga tayong sariling qualification. Bagsak po ang ating kalalagayan dahil po sa kasalanan. Lahat naman po tayo ay kinahabagan lamang ng mabuting Diyos. Say amen. Naniniwala po ba tayo doon? Grace begins right where others think your story ends. Diyan po makikita ang ganda ng grasya. Ito po ay nagsimula kung saan iniisip ng mga taong wala ng pag-asa. Kala natin wala ng pag-asa, yung mga tao iniisip wala ng pag-asa yan. Bagsak ang iyong kalalagayan at hindi ka na makakaahon pa. Doon po gumagawa ang biyaya ng Diyos. Kung minsan bagsak po yung negosyo natin. Kung minsan bagsak po yung kabuhayan natin. Kung minsan kulang ang kita, ang kalagayan natin parang walang pag-asa. Pero tandaan po natin,
Dito ipinamamalas ng Diyos ang kagandahan ng kanyang biyaya. Amen? Sa panahon na ikaw ay kulang, biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. This truth reaches its fullness expression in the finished work of Christ. Jesus did not come for the whole. He came for the broken. Hindi po siya naparito para sa buo. Naparito siya sa mga wasak o sira. No? Hindi po siya naparito para sa mga buo. Siya po'y naparito sa mga sira. Siya sira dahil po sa kasalanan, binuo tayo ng biyaya ng Diyos. Matandaan po natin, ang sinabi ng Panginoon, ang nangangailangan po ng doktor ay ang may sakit. Siya po'y naparito hindi para sa mga matuwid. Siya'y naparito para sa mga makasalanan. Siya po'y naparito para sa mga sinira ng kasalanan. Wasak ang tahanan, sirang buhay, sinira dahil po sa kasalanan, sirang kalusugan. No, naparito siya sa sirang kalusugan, sirang kabuhayan, sirang pag-aasawa, sirang relasyon sa kapwa. No? Kasama po na rin yung kumisan yung sira ang ulo. Kasi nga po, ang biyaya ng Diyos, lahat po ay saklaw. Wala hong limitasyon ang biyaya ng Diyos. Say amen. The scriptures declare while we're still sinner, still powerless, Christ died for the ungodly. Sabi po yan sa Romans 5:6, no? Interesting po ito. Christ died for the ungodly. Namatay si Kristo sa mga hindi makadiyos. Sa mga walang Diyos. Tingnan po natin. At sabi pa sa verse 8, you know that by heart that God loved us, Christ died for us while we're still sinner. Minahal tayo ng Diyos nung tayo po ay makasalanan pa. Amen po ba? Di ba napakaganda po na meron pong Diyos, may Jesus, at ang kanyang ginawa ay namatay siya para sa atin kahit nung tayo po ay makasalanan pa. No? Grace meet humanity at its lowest point, not after recovery, but in the depths of brokenness. No? Yun po yung sa lowest point ng buhay natin, inaabot po tayo ng biyaya ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Kaya lagi tayong puno dapat ng pag-asa. Pangit man ngayon, yan ay pansamantala. Merong nakahandang magandang bukas para sa iyo. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, pangit man yan, yan po ay gumagawa ng Panginoon. Tulad po ni Esther, isang ulila. Hindi niya hinagap sa kanyang isip na siya po ay magiging reyna ng Persia. No? Esther orphan state point forward to a greater gospel reality. No? Ito po yung mabuting balita na kahit siya ay ulila, no, ay merong pag-asa. May magandang balita, no? Para sa lahat po ng mga ulila. Sabi nga po ng Psalm 68 verse 5, declares God is the Father to the fatherless. Happy Father's Day. Kung wala kayong ama, meron pong Diyos na ama natin. Diyos, ama siyang Diyos sa mga walang ama. No? Declares God in a Father to the fatherless. Siya po ay Diyos na ama natin at siya po ang ama ng lahat. Matandaan na po ninyo, ang pangalang Hadasa o Esther ay isang ulila, wala po siyang ama, wala po siyang ina bilang ulila. Siya po yung ulila. At sa mga ulila, sinabi po ng Biblia na ang Diyos ama natin ay ang ama ng mga ulila. No, hindi po pinababayaan ng Diyos ang mga ulila. Hindi pinababayaan ng Diyos. Tulad ni Hadasa, kinalinga po siya, niyakap po siya ng kanyang pagmamahal ng kanyang pinsan na si Mordecai. No, si Mordecai ang ginamit ng Diyos na kalingain si Hadasa. No? Ang akap po ng Diyos ay ipinapadaman niya
sa atin sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Kaya ramdam po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig ng ating mga magulang. Kaya sa mga anak, no, pasalamatan po natin ang ating mga magulang. Ginagamit po sila ng Diyos para yakapin tayo at ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng ating mga magulang. Kaya salamat po sa mga magulang. No? At kayo po ay instrumento ng Diyos para maramdaman namin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan nyo. Ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. No? Ipinapaligid ng Diyos sa atin. Kayo. Salamat po sa inyo. Kayo, nararamdaman ko po ang pag-ibig nyo sa akin. Bawat isa sa atin, nagmamahalan po tayo. Ang pag-ibig ng Diyos ay kayang ipadama sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya ang church po ng Gospel Bearer Ministry ay ginagamit ng Diyos para ipadama ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Amen po ba? Ginagamit niya ang mga tao upang ipadama sa atin ang kanyang kalinga, pagmamahal, ang kanyang probisyon, ang kanyang grasya. Tayo po'y ginagamit ng Panginoon bilang extension ng kamay ng Diyos upang akapin ang mga tao, lalo na ang kapos sa pagmamahal. Yan po ay nangyari, yan po ang katotohanan nangyari kay Esther. What was true for Esther is in provision become eternally true for us in Christ. Sa pamagitan po ng krus ng Diyos, ipinadama sa atin ang kanyang pagmamahal. No? Inampun tayo, kinupkup tayo ng Diyos. No? Sabi nga po na Ephesians 1:5, Apostle Paul writes, He predestined us to be adopted as His Son through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ipinadama po ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang tayo po'y kupkupin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo at ito'y naisakatuparan sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos palaging sapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng Panginoon, Diyos siya sa atin. Amen po ba? Kaya inawit po natin kanina, sa lahat ng panahon, Diyos siya sa atin. Anumang season ng buhay natin, meron tayong Diyos na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Amen po ba? Sino po sa inyo naniniwala dyan? Magsabi po tayo ng Amen. Grace is specialized in broken beginning. Esther's loss did not delay God's plan. It's aligned with it. Likewise, your pain does not mean grace arrived late. Grace arrived on time through Christ once and for all. On time po lagi ang biyaya ng Diyos. Kung minsan ang mga tao ay sumisigaw ng awa, ng tulong, sa totoo lang, ang katotohanan, ipinakita na ng Diyos ang kanyang awa at ang kanyang tulong sa magitan na tinapos na gawa ni Kristo. Hindi lang po naiintindihan ng mga tao. Hindi po nakikita ng mga tao dahil ang nakikita ng tao ay relihiyon. Dahil yun ang madalas na narinig ng mga pagtuturo at pag-aaral sa tinuturo po ng relihiyon. Hindi nila nakikita na ibinigay na ng Diyos lahat sa magitan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pangalan ng kanilang po nadidinig lagi ay yung pangalan ng simbahan, yung tila laging binibigyan ng diin kung ano ang sentro ng kanilang mensahe patungkol sa relihiyon, pero ang katotohanan, ang dapat na sentro ng mensahe ng Biblia ay ang sentro ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya yun po ang dapat marinig na turo sa church ay ang tinapos na gawa ni Kristo dahil kompleto na ang itinuro sa atin ng Diyos. Kompleto po ang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po natin maduduktungan, hindi po natin mapupunuan ang puno na
Amen po ba? Kompleto na po. Paano mo kukumpletuhin? Kaya nga po lahat ang ito'y ginawa na ni Kristo sa krus. Esther's loss did not delay God's plan. Hindi po nabalam ang plano ng Diyos dahil po sa nangyari o pangyayari at sipahayo ng buhay ni Esther. Dito po siya kinatagpo ng biyaya ng Diyos at dito natupad ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi po ng Hebrew 10:14, affirms that the pacts by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Diyos ang kanyang grasya. Ang matatandaan po ninyo, ang linya po ng pumosong awit, no? Ito po yung awit na lagi po natin nadidinig, niyakap po niya tayo sa ating karumihan. Yun po yung ating laging nadidinig. Kanina lang inawit po natin. The finished work of Christ guarantees the brokenness is not your final condition. May brokenness tayo, pero hindi po yun yung final condition ng buhay natin. It is the starting point of your new beginning. Tandaan po natin, starting point of your new beginning, anuman yung brokenness natin, starting point lang po yan. Merong bagong bukas na nakalaan ng Diyos para sa atin. No? Ito pong simula kung saan pinamamalas at ipamamalas ng Diyos ang grasya niya sa buhay natin. No? Niyakap po tayo ng Diyos sa ating karamihan. Hindi po hinintay ng Diyos na tayo po'y maging malinis at maging mabango. At tayo'y kanyang niyakap sa ating karumihan, sa ating kabahuan, sa ating kadustaan, sa ating bagsak na kalalagayan, niyakap po tayo ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen po ba? Yan po yung sukdulang biyaya ng Diyos. Pangalawa, number 2, grace positions you by design. Esther chapter 2 verse 17, and the king loved Esther more than all the women. And she lifted favor and kindness before his face more than all the virgin. And he set a crown of royalty on her head and made her queen in place of Vashti. Kapalit. Meron po kasing queen, pasaway pinalitan po, kasi nga po pasaway. Pinalitan po si Vashti, yan po yung queen na dethrone. No? Siya po yon, Vashti, Queen Vashti, pinalitan po ni Esther. Kaya po nagkaroon po, nung naalis po si Vashti, nagkaroon po ng beauty contest sa buong Persia. Lahat po ng mga babae ay humarap, no? Sa hari, humanap po sila ng kapalit na reyna. At ang napili po ni Haring Xerxes ay si Esther o si Hadassah. At si Esther kinorohonahan bilang reyna ng Persya. Hindi po yung tsamba. Tandaan po natin, hindi po yung tsamba. Mula doon sa pagiging ulila, hindi po yung tsamba. Dahil sa pagiging ulila niya, kumikilos na po ang Panginoon. Dinala po ng Panginoon si Esther para maging reyna ng Persya. Makikita po natin yan. At doon sa pangyayaring yon, now King loved Esther more than all other women. Minahal po ng hari si Esther kumpara doon sa lahat ng mga babae doon. Siya ang pinakamahal ng hari. No? She found favor and kindness with him more than any of others virgin. No? Tingnan po natin, lahat po ng dalaga doon, sa kabuuan ng Persya, bukod tangi po si Esther sapagkat nasa kanya ang pabor ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay bukod tangi. Amen po ba? Esther's promotion to queenship was not the result of strategy, ambition, or self-elevation. The scriptures simply say, the king loved Esther more than any of other women.
and she obtained grace and favor in his sight. Her position was not negotiated, was not politicized, was not even bargain. Hindi po ito nakipag-bargain. Hindi po ito dahil malakas siya. Hindi dahil may kilala siyang politiko. O siya po ay sikat. Hindi po ganon. Ang nangyari po kay Esther, it was bestow upon her, and sa paanong paraan, ito po ay dahil sa grace ni God. Amen? Yun po ay dahil sa biyaya. By grace po yon. Ang biyaya ng Diyos ang kumilos sa kanyang buhay. Biyaya lang po talaga ng Diyos. Proverbs 21 verse 1, the king's heart is a waterway in the hands of the Lord. Ano siya? He directs it where He please. Hawak ng Diyos. Hawak ng Diyos ang puso ng hari. Hawak ng Diyos ang beat ng puso ng hari. Amen po ba? Kasi nga po, lahat ay kayang hawakan ng Diyos. Matigas ang puso ng hari, kayang palambutin. Kayang ayusin kasi ang Diyos lang po ang may hawak ng puso ng hari. No? At ang hari na si Xerxes ay hinawakan po ng Diyos upang maranasan ni Esther at matanggap ang biyaya ng Diyos. No? Tandaan po natin, bakit hinawakan ng Diyos ang puso ng hari? Sapagkat may plano po ang Diyos. Hindi po naintindihan ni Esther at kung kaya't kinakailangan lang nating magtiwala. Kung hindi man natin naintindihan ang nangyayari sa buhay natin, kailangan lang nating magtiwala sa bawat tagpo ng buhay po natin, may magandang plano ang Diyos para sa atin. Dahil hindi po natin alam kung ano nangyayari ngayon o sa mga susunod na panahon, tandaan po natin, bawat bahagi ng buhay po natin, may ginagawa at may magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin at ang ating hinaharap ay siguradong tagumpay. Amen po ba? Psalms 75 verse 6 to 7. The Bible say, for promotion come neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. Who is the judge? God, no? Yung pong ang Diyos po ang lahat na nagbibigay sa atin ng promotion. Ang pag-unlad, sa Diyos po nang gagaling. Siya po ang nagdudulot ng lahat ng ito. Amen po ba? Ang sabi po ng Bible, God puts down one, referring to Vashti. Vashti was dethroned and exalt another one, referring to Esther. Kaya po natanggal si Vashti kasi meron na pong nakaplano ang Diyos na pumalit sa kanya. Sino yon? Si Esther. Mula sa pagiging ulila, mula sa pagiging broken, mula sa pagiging buhay na parang walang kahulugan kasi nag-iisa na lang siya, ampun siya. Kung tutusin, ampun siya, wala po siya. Kumbaga, inampun lang siya ni Mordecai, pero sa pangit na sitwasyon niya, may maganda palang plano ang Diyos sa kanya. Ginawa siyang reyna ng Persia. Ang Diyos po ang naglagay sa kanya at ang Diyos din ang nag-alis kay Vashti. Inalis po ng Diyos si Vashti, hindi po nagkataon lang ito. Inilagay ng Diyos si Esther, hindi po yung tsamba. Ito po'y plano ng Diyos. Kaya lahat po ng bagay nangyayari sa atin, ito po'y planado ng Diyos. Orchestrated blessing ang nakalaan para sa atin. Kailangan po natin lang magtiwala sa Panginoon sapagkat kailangan nating maintindihan na may inaalis ang Diyos sa buhay natin. Minsan ganun po talaga. At may mga inilalagay ang Diyos sa buhay natin. Tayo po ay pinupwesto ng Diyos. Tayo po ay inililinya ng Diyos. Tayo po ay kinikilos ng Diyos para mangyari sa paraan niya at mangyari ang magandang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Naiintindihan po ba natin ito? Na yung ating kaisipan, hindi natin kayang arukin yung kaisipan ng Diyos. Malayo po sa kaisipan natin ang kaisipan ng Diyos. We cannot understand everything. That is why we need only to trust God
No? Sabi man ng Bible, blessed is the man who trusts the Lord. Kailangan natin magtiwala sa anumang sitwasyon ng buhay po natin. Bakit? Because God is good to be unkind. No? God is so good to be unkind. God is too wise to be mistaken. Hindi po nagkakamali ang Diyos. You may not understand, but you can always trust the heart of God. Hindi po natin kailangang unawain lahat. Ang kailangan lang po natin, magtiwala tayo sa kakayanan ng Diyos na siyang nagpaplano ng magandang buhay para sa atin. Amen po ba? Sinasabi ko po sa inyo, God is good all the time. Sino sa inyo naniniwalang God is good in all the time? If God is good all the time, wala pong time na hindi mabuti ang Diyos. Pag God is good all the time, lahat ng bagay sa buhay natin, good ang Diyos. Nais ng Diyos ng mabuting bagay sa buhay natin. No? Sabi nga po natin, God is good all the time. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Amen? Pag hindi po natin maintindihan, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Hawak tayo ng kamay na lumikha ng langit at ng lupa. Hawak tayo ng kamay na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sigurado po ako mga kapatid, pag hawak tayo ng Diyos, hindi niya tayo bibitawan. Amen po ba? Hindi siya papayag na hindi mangyari yung plano niya sa buhay natin. Siya po ang may hawak sa buhay po natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Esther did not know why she was chosen at the time, but heaven already knew. Grace had a design long before the crisis emerged. No? Bago nangyari yan, ay pinili na po siya ng Diyos. No? Pinili na po siya ng Diyos. Bago po magkaroon ng beauty contest, no? Ay nangyari na po yon. Siya po ay inilagay na ng Diyos sa pwesto bilang susunod na reyna ng Persia. Hindi po yan tsamba, hindi po yan nagkataon lang, kasama po yan sa plano ng Diyos. Ang pagkahirang kay Esther ay siya po ay makoronohan bilang reyna ay kasama po sa plano ng Diyos. Kaya sa buhay natin, tandaan po natin, lagi natin iisipin, pag merong sitwasyon ng buhay natin, isipin po natin, ay kasama to sa plano ng Diyos. Pangit man, ay kasama to sa plano ng Diyos at ang plano ng Diyos ay maganda. Amen po ba? Higit sa ating iniisip, higit sa ating hihilingin, maganda po ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa yung katabi, maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mamaya makikita po natin ang kaunti sa bahagi ng kwento po niya. Ipinuwesto po ng Diyos. No? Sa pinaglagyan po ng Diyos kay Esther, no? Naganap po ang kalooban ng Diyos. No? Kundi, hindi lang po para sa kanyang buhay, kundi sa bayan, sa buong bayan ng Hudyo, sapagkat ang Diyos ang nagplano nito. Grace open doors, not resume can. When God's favor is in your life, tandaan po natin, when God's favor is in your life, no one can keep you out of your next season. Walang pwedeng mag-alis sa'yo sa magandang plano na next season ng buhay mo, sapagkat ang biyaya ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay na sa'yo. Amen po ba? Sabi mo siyang katabi, your next season is coming. Do you believe in that? Pag nasa iyo po ang pabor ng Diyos, walang makapapigil, walang pagpapalang nauukol sa iyo na hindi mo matatanggap. Ang pagpapalang para sa iyo yan. Hindi pwedeng agawin ng sino man. Ang pangalan mo'y nakasulat sa pangalang ito. Ito'y para sa iyo, hindi pwedeng mapunta ang pagpapalang para sa iyo sa iba. Ang napunta sa iba, hindi yun para sa iyo.
pero hindi pwedeng mapunta sa iba. Ang pagpapalang inilaan sa iyo ng Diyos dahil ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo. Hindi pwedeng i-deliver ng isang tagapagdala ng delivery na hindi mapunta sa address mo yung delivery para sa iyo kasi yan ay nasa pangalan mo. Ganun po ang biyaya ng Diyos. Kapag ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay nasa iyo, walang pwedeng umagaw nito. Ito po ay para sa iyo. Amen po ba? Para sa iyo, darating po yan sa tamang panahon sapagkat may panahon sa lahat ng bagay. Amen po? Napakabuti po ng Diyos. Kaya wag po tayong mainggit. Wag tayong mainggit sa mga yumayaman, gumaganda buhay. Talagang may nauna lang. Hello? May nauna lang. May nabigyan na una, pero hindi pwede sila lang po ang mabigyan. Hindi lang naman po sila ang anak ng Diyos. Lahat po tayo anak ng Diyos. Pinagpala tayo at pinaburan ng Diyos. Shout amen. Panapanahon lang po yan. Kumbaga, ang sabi nga po, weather lang yan. No? Sadyang nauna lang po yung iba. Sa mga nauna, enjoy po ninyo. Sa mga nauna, enjoy po ninyo kung ano ang biyaya na ipinagkaloob sa inyo, na ibigay sa iyo ng Panginoon, sapagkat meron din naman ang para sa iba. Amen? Kasi lahat po tayo anak ng Diyos, at ang lahat ng anak ng Diyos, pinagpala at pinaburan. You are charito. Sabi mo siya katabi, you are charito. God makes all things beautiful in His time because there is a right time for everything under the sun. Dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, may panahon sa lahat ng bagay. Ikaw ay pinagpala at pinaburan. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ay merong stamp of favor, tinatakan ka ng pabor ng Diyos. Pag may tatak ka, di po ba sa mga sulat, merong stamp? Kanino yon naka-stamp? May pangalan, may address, siguradong darating. Ang pagpapala ng Diyos, may stamp ka. Sigurado po yan, matatanggap mo. Amen po ba? Hahabulin ka po ng pagpapala ng Diyos kahit saan ka pumunta. Ikaw ay hahabulin at ng pagpapala at pabor ng Diyos saan ka man pumunta. Sino sa inyo naniniwala dyan? Say amen. Amen. Naniniwala po ba tayo ay hahabulin ng pagpapala at ng pabor ng Diyos? Kasi nangyayari lang yan sa mga naniniwala. Because Jesus perfectly obey and complete redemption, believers no longer stand before God on the basis of performance, but on the basis of position. Saan ka ba nakaposisyon? Anak ka ng Diyos, no? Dahil ikaw po ay na kay Kristo, lahat ng pagpapalang na kay Kristo, at dahil ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang pagpapala at pabor ng Diyos. Hindi po by performance, by position. Saan ka ba nakaposisyon? Ikaw po ay nakaposisyon dahil ikaw ay na kay Kristo. You are in Christ. You don't have to beg. You are not beggar. All you need to do is stand in your ground. No? Square your shoulder. Huwag kang maging malungkot. Huwag kang masyadong manlupaypay. You are child of God. Anak ka ng Diyos. Ang anak ng Diyos, hindi pababayaan ng amang Diyos. Walang mama, walang magulang na pababayaan ng iyong kanyang anak. Kung ang ama sa mundong ito ay nagbibigay ng mabubuting bagay, sa mundong ito, gaano pa kayong ama nating Diyos na nasa langit? Amen po ba? And there is a reason why we will say that every Sunday, lagi po nating sinasabi na I am charito. I am blessed and highly favored. Yun po ang dahilan kung bakit sinasabi natin yon. I am a child of God because we need to affirm again and again with our mouth what we believe in our hearts. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, i-affirm po natin, Lord, I am charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am holy and righteous like God. Bakit natin sinasabi yun? Dahil yun yung sinabi. Yun yung mga na kay Kristo. Sino po sa inyo na kay Kristo? Kung ikaw ay na kay Kristo, pinagpala ka at pinaburan. Nung panahon na wala ka, hindi isip po paano ako magkakatrabaho. Hindi natin alam, inihahanda ka pala na meron ka ng magandang trabaho na kanda. Ngayon, na-amaze ka na. Noong una, maliit lang yung negosyo mo.
Pero na-amaze ka, bakit biglang lumaki? Kung babalikan natin 10 years before, no? 5 years before, di ba? Ganun yung buhay natin, pero ngayon. Bakit? Kasi dumagana ang biyaya ng Diyos. Mula nung una hanggang ngayon, gumagana po ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? We need to affirm again and again with our mouth kung ano po yung ating pinaniniwalaan. Hindi po tsamba. Hindi po nagkataon lang, ang Diyos po ang nagplano nito. Tandaan po natin, kasama tayo sa plano ng Diyos, tayo'y kanyang gawin. Nung tayo po'y ginawang anak ng Diyos, tayo po'y ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, tagapagmana ng kanyang kaharian. Sabi po ng Galatians 3:26, you are all sons of God through faith in Christ Jesus, not by works, by faith in Christ Jesus. No? Sino po siya naniniwala kay Kristo? You believe Jesus, you believe the finished work of Christ because you are His child. No? You become His child. Remember what the Bible say, lahat po ng sa Kanya ay tumanggap, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nang tinanggap po si Kristo, tayo sa ating puso, pinaniwalaan po natin ang Kanyang tinapos na gawa, tayo po'y naging mga anak ng Diyos at tayo po'y anak ng Diyos magpakailan, kailan paman. Tandaan po natin na hindi mo nakuha sa gawa. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi mo nakuha sa gawa. Hindi po mawawala sa gawa. Tandaan po natin, sabi ng iba, nawawala ang kaligtasan. Bahala silang maghanap kung nawala nila. Pero tayo po, mga kapatid, dahil tayo na kay Kristo, hindi po nawawala ang kaligtasan. Ang kaligtasang hindi nakuha sa gawa, hindi po mawawala sa gawa. Amen po ba? This is a very important affirmation. Never doubt po sa mga bagay nito. We walk by faith, not by sight. Faith is not based on feeling. No, ang faith ay based on faith. Hindi po tayo dapat lumakad sa mga nakikita o nararamdaman. Tayo po'y lumakad sa pananampalataya. We walk by faith, not by sight. The faith of Jesus Christ inside us tell us we are a child of God forever. Tayo mga anak ng Diyos magpakailan paman. No? Naniniwala tayo doon? Esther's favor was secured because it flowed from God's hand, not in human approval. Likewise, when grace positions you from your place in sustain, not by effort, but by God's sustaining grace. Hindi po sa effort, kundi dahil po sa sustaining grace na binigay sa atin. Kapag ang biyaya po ng Diyos ang naglagay sa iyo, hindi pwedeng alisin ito ng gawa ng tao. Tandaan po natin. Pero ang tao lang po ang naglalagay sa iyo, kailangan pong imintina. Pag ang tao naglagay sa iyo, kailangan pong imintina. Pero kapag ang biyaya ng Diyos ang naglagay sa iyo, hindi na kailangan imintina kasi ang Diyos po ang gumagawa sa iyo. Amen po ba? Ito po ay dahil sa tinapos na gawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Jesus affirmed this truth when He said, no one can come to me unless the Father sent me down, drawn them. Walang sino mang lalapit sa akin, wika ng Panginoon Jesucristo, malibang dalhin sila ng Ama sa akin. Ang paglapit natin kay Jesucristo ay hindi gawa natin. Ito po'y gawa ng Diyos. Ang paglapit natin kay Kristo ay gawa ng Diyos. Inilapit tayo ng Ama kay Kristo at tayong na kay Kristo na ay sinabi ni Jesus, wala akong iwawala. Tandaan po natin, sabi ni Kristo, wala akong iwawala kahit isa. Kaya dahil kay Kristo, may kasiguraduhan po tayo, may katiyakan tayo, hindi tayo mawawala sapagkat hawak tayo ng kamay ng Diyos, hawak pa tayo ng kamay ng Ama. Amen po ba? Hawak tayo ni Kristo, hawak tayo ng Ama, mawala ka pa. Sino po pwedeng tumalo? Di ba wala? Wala pong
tatalo. Okay? Every divine placement, salvation, calling, influence, opportunity, all begins with God, not us. Hindi po gawa natin, kundi gawa ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa at hindi dahil ang Diyos ang gumagawa, gawang mananatili ito magpakailanman kasi ang Diyos po ang gumagawa. Amen? Ang positioning depends on human effort. Grace would not longer be grace. Kapag ang pinuposisyon ka ng gawa ng tao o gawa natin, hindi po yun biyaya. Kasi yun po ang sabi, no longer grace kapag may halo. Pagka grace lang, grace yan. Hindi pwedeng haluan. Pag hinaluan mo ng gawa, hindi po yan grace. Pag ang gawa ay hinaluan ng grace, hindi rin po yun gawa. Kaya nga, yun po ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 11 verse 6. No? By design, grace leaves no room from boasting. Remember, sabi po sa Ephesians 2:9, no one can boast. Kaya hindi tayo dapat magmalaki. The finished work of Christ guarantees this truth. God's raised up us and seated us with Him in the heavenly realms. Sino nagpaupo sa atin sa langit? Ang Panginoon. Di ba tayo natutuwa doon? May position tayo sa langit. Sino sa inyo gusto ng upuan sa langit? Meron na tayo doon. At yung upuan mo sa langit, hindi pwedeng agawin ni naman yun. Nakapangalan sa iyon, hindi pwedeng agawin yan. Bago nagkaroon ng performance, no? Bago ka nagkaroon ng performance, ikaw ay pinaupo na ng Diyos sa langit. You're already positioned in Christ. Bago pa ang performance, ay meron ng resulta. Ito'y resulta kaya ka gumagawa dahil pinaupo ka na ng Diyos sa langit. Kaya ka nagiging mabuti, kaya ka gumagawa ng mabuti kasi ikaw ay ginawang karapat-dapat. Hindi po ang batas. Ang batas po ay banal, pero hindi ka kayang pabanalin ng batas. Ang batas po ay matuwid, pero hindi ka kayang gawing matuwid. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang nagtuwid sa atin. Amen po ba? Yun po yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Kasi sabi ni iba, sundin mo ang buong kautusan. Magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Pero ang problema, pag sumunod ka sa kautusan, nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Paano ka magiging matuwid? Yun po ang dahilan. Ang kautusan, ibinigay para lumapit tayo kay Kristo. Na hindi natin kayang gawing matuwid ang ating buhay. Ephesians 2:6. At dahil tayo po'y nakaupo sa upuan ng pabor upang pamahalanan, no? At ito ang upuan ng pabor ng Diyos sa atin at upuan na binigay na tayo ng kapamahalan. Sapagkat si Kristo naghahari sa atin, itinakda naman ng Diyos na tayo po'y maghari sa buhay sapagkat si Kristo ay naghahari sa atin. Sa buhay na ito, we are more than conqueror. Hindi ho tayo talunan. Tayo po sa buhay na ito, tayo po ay mananagumpay. Amen po ba? Hindi ka naghahabol sa pintuan para buksan. Binuksan na po ng Panginoon ang pintuan para sa'yo. Hindi ka naghahabol ng pwesto, ikaw ay ipinuwesto na ng Panginoon kung saan ka nilagay ng Panginoon. Ikaw ay kikinang bilang isang bituin para ang kanyang kapurihan ay ating maipahayag. Amen po ba? Pinuwesto ka na ng Panginoon. Okay, number 2 po yun. Grace position you by design. Hindi nagkataon lang, hindi po ito tsamba, disenyo ng Diyos na ikaw po ay mailagay kung saan ka inilagay ng Panginoon. Disenyo po yan ng Diyos. Tandaan po natin, laging maganda yung plano ng Diyos. Pinakamahusay na arkitekto ang Diyos. Siya na ang nagplano, siya pa ang gumagawa ng plano niya. Amen po ba? Pangatlo, grace empowers you to do good works. Ano po yung number 3? Pakibasa. Okay, sa Esther 4:14, nagpadala po ng mensahe si Mordecai kay Esther at ito ang nilalaman ng mensahe na ipinadala ni Mordecai kay Esther sa verse 14.
For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jew will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time this. Tingnan po natin. Sinabi po ni Mordecai na hindi po nagkataon na ito ay tinakda ng Diyos na inilagay ka sa pwesto na ito sa panahong ito sapagkat kasama ito sa plano ng Diyos. Pinaliwanag po ni Mordecai, ito ay kasama sa plano ng Diyos. And who knows but that you have come to the royal position as such of this. Bakit nangyari yon? Bakit nailagay sa posisyon? Kasi kasama yan sa plano ng Diyos. Verse 15, Then Esther sent this reply to Mordecai, Go, gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me, do not eat or drink for 3 days and 3 nights or day. And I, my attendant, will pass as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Bakit kaya ganon? Bawal po kasi. Bawal po kasing pumunta sa harapan ng hari kapag hindi pinapatawag. Yun po yung batas. Pupunta siya roon na hindi siya pinapatawag. Kaya if I will perish, I will perish. Pero sabi niya, kahit sino ka pa, no, kahit reyna ka, kapag hindi ka pinatatawag, bawal kang pumasok sa presensya ng hari. Kung hindi ka pinatatawag, kung hindi pinatatawag si Esther, ay ito po ay against the law. Paglabag sa kautusan. Pero sabi niya, but I will go to the king, I will speak to the king, and if I perish, I perish. Pero kapansin-pansin po ang panahon po nila, sa panahon po nila, ang paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay paraan ng panalangin at pag-aayuno. Ano po ginagawa nila? Prayer and fasting. Kaya iniling po ni Esther, sabihin sa lahat ng kanyang kababayan, na mag-ayuno sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Walang kakain, walang iinom, ganun din ang kanilang gagawin. No? Yun po ay paraan sa lumang tipan. They need to pray and fast as they commune with God. Ang kanilang paniniwala ay nauobliga ang Diyos na gawin ang kanilang kahilingan sa magitan ng sakripisyo ng hindi pagkain. Tayo po na nabubuhay sa ibang panahon. Kasi yun po ay lumang kasunduan. Tayo po'y nabubuhay sa ibang panahon. Tayo po'y nabubuhay sa bagong kasunduan. Kung minsan, meron pong mga tao sa panahon ngayon na nabubuhay sa bagong kasunduan, sa bagong panahon, pero ang kaisipan nila ay kaisipan pa rin sa lumang panahon. Kailangan nilang huwag kumain, kailangan nilang saktan ng kanilang sarili, kailangan nilang gawin ito para maobliga ang Diyos na sagutin ang kanilang mga panalangin at ibigay ang mga kanilang kahilingan. Kaya marami nagpipinitensya, marami po ang lumalakad ng paluhod. Ginagawa nila ito para maobliga. Di ba parang sa Korean, ganun din po sa Korea. Pag mayroong petisyon sa hari, sa harapan ng palasyo, nagpa-fasting sila. Totoo ba yun? Nakita ko lang sa TV yun eh. Ganon yung ginagawa, mauobliga. Ganon po kasi nung araw, nung Old Testament. No? Sa tinatawag na lumang kasunduan, ganon po ang kanilang pag-ugnayan sa Diyos. This is the old way. Tayo po ay hindi po tayo laban sa panalangin, hindi po tayo laban sa pag-aayuno. Hindi po. Tayo po'y nananalangin at tayo po'y nag-aayuno kahit sa panahon ngayon. Tandaan po natin. Pero hindi para obligahin ng Diyos. Hindi para pilipitin ang kamay ng Diyos at pilitin na tayo po'y sagutin niya dahil po sa ating sakripisyo. Ito po'y insulto sa tinapos na gawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat kung pakikinggan tayo ng Diyos sa panahong ito, dahil tayo po ay hindi kumakain, sinasaktan natin ang ating sarili, saan mo makikita ang sakripisyo ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo?
Nawawalan po ng kabuluhan ang tinapos na gawa ni Kristo kung ang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos ngayon ay katulad pa rin ng lumang kasunduan. Mga kabiyaya, mga kapatid, tayo po'y nabubuhay sa mas mainam na kasunduan. Amen po ba? Better covenant. Yan po ang ating dinadala at nilalakaran sa panahon ngayon. Ang ating pong hinahawakan ngayon ay hindi sakripisyo natin. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang atin pong pinanghahawakan. Siya po ang nagsakripisyo para mabuksan ang daan at tayo po'y makapanalangin at makalapit sa trono ng grasya ng Diyos at tumanggap ng kanyang awa sa panahon ng pangangailangan. Naniniwala po ba tayo doon? Tayo po ay lumapit sa trono ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Kailangan po na, ilinawin po natin to, so lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Hindi po ako o tayo laban sa pag-aayuno o pananalangin. Hindi po tayo against sa fasting. No? Hindi po tayo nagpipreach na against sa fasting. Ang sinasabi ko lamang po, mga kapatid, ang pag-aayuno sa bagong kasunduan na hindi po para obligahin ang Diyos. No? Hindi para pilipitin ang kamay ng Diyos. Amen po ba? Dahil ang paglapit natin kay Kristo ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo at ang lahat ng kay Kristo nagkasundo na ang Ama at ang Anak. Ang lahat ng anak kay Kristo ay pinagpala na. Lahat ng anak kay Kristo ay pinabura na. Lahat ng kay Kristo ay malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan. Hindi mo na kailangan pilipitin kasi kumpleto na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Hebrew 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence. Tayo po'y merong kumpiyansa na lumapit sa biyaya ng Diyos. Bakit? Pangako niya to. So that we will receive mercy and find grace to help us in our times of need. Sa panahon na kailangan natin, merong puntulong ang biyaya ng Diyos. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, napunit na po ang tabing. Tayo po'y nakakapasok na sa trono ng biyaya ni Kristo, sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ni Kristo. Natanggap na natin ang awa ng Diyos. Natanggap na natin ang grasya ng Diyos. Hindi po ito dahil sa sakripisyo natin, ito po dahil sa sakripisyo ng tinapos na gawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, sakripisyo ni Kristo ay kompleto. No? In Christ, we are complete. Amen po ba? Ang sakripisyo ni Kristo ay sagrado, ang sakripisyo ni Kristo ay perpekto. No? Hindi po kayang palitan o punuan ng panalangin at pag-aayuno. No? Hindi po yan kayang palitan. Ang paghihirap po sa panalangin at pag-aayuno ay hindi po sa ating sariling sikap at para mangyari ang kalooban ng Diyos. Nangyari na po. No? Kinuha na po ni Kristo ang lahat. Alang-alang sa atin, kinarga na ni Kristo sa kanyang dugoong katawan at bago siya mamatay at sinigaw po niya, tapos na. It is finished. Tapos na ang hirap. Tapos na ang sakripisyo. Naganap na. Itetelestai. At dahil po sa tinapos ni Kristo, ma-enjoy po natin yung pagpapala ng Diyos. Ma-enjoy po natin ang biyaya ng Diyos. Ma-enjoy po natin ang kalusugan na tayo'y malakas. Malusog masigla, tayo po'y magaling na sa anumang karamdaman. Ang ginawa ni Kristo ay ma-enjoy po natin ang kasagutan ng ating mga panalangin sapagkat ang lumalapit sa Panginoon hindi napapahiya. Amen po ba? Tinatanggap ng Diyos ang ating mga panalangin. We pray differently. Why? For the simple reason we pray a different kind of prayer because we are under a different covenant. No? Ang ating covenant, we pray the new covenant prayer. Nananalangin tayo sa new covenant prayer. Ang tinapos na gawa ni Kristo, this is what we can pray the grace way. Ang paraan ng panalangin sa biyaya ay dahil po sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Ano po ang paraan ng grasya? Ang paraan ng grasya ay hindi po panghingi na parang nanlilimos sa kanyang awa at ng kanyang grasya. Hindi po tayo namamalimos. Tayo po ay nakatayo bilang mga anak ng Diyos. Tayo po'y naglalambing bilang anak. Naglalambing tayo sa Ama. No? At pagmamahal, yung pagmamahal ng Ama ay nararanasan natin. Maaari tayong makipag-usap sa Diyos tulad ng anak at masasabi natin ang ating mga kahilingan sa Ama. Hindi ho tayo nanlilimos, hindi tayo nagmamakaawa dahil malaya na tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. No? Bago pa natin hingin, tandaan po natin, ibinigay na ng Panginoon. Bago pa natin bigkasin, pinrovide na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sino po sa inyo masaya dito? You should be happy. Tayo po ay dapat maging masaya. Because Jesus died on the cross, on the Calvary, if you believe in that, tayo po ay naniniwala, kung tayo naniniwala na si Kristo, ipinrovide na lang lahat ng Panginoon, tayo po ay magpuri sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naintindihan po natin, di ba nakaraan, tinuro po ni Ma'am Pren, ano po yung tinuro niya? Si Hezekiah. Di ba ganun din siya mag-pray? Old Covenant. Lahat naman ginawa ko, mabuting tao ko. Di ba? Ganun yung sinasabi niya. Sumunod ako sa kalooban mo. Di ba? Kaya binigyan po siya ng 15 more years na mabuhay pa. Ganun po yung Old Covenant. Meron kang dapat gawin. Pero tayo sa New Covenant, wala tayong gagawin. Sapagkat ginawa na ni Kristo ang lahat. Siya ang gumawa. Siya ang gumawa ng lahat. Kaya malaya tayong humingi sa Diyos, lumapit sa Diyos, tumanggap ng biyaya ng Diyos, sapagkat yan po ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano? Pwede pa rin po ba tayo mag-pray and fasting today? Ang tanong. Pwede pa ba na tayo mag-prayer and fasting? Pwede po, if you want to. Kung gusto natin, gawin nyo. No? Pero wag sumagi sa isip mo na iniubliga mo ang Diyos. No, ibigay mo ang kahilingan mo dahil nag-prayer and fasting ka. Nag-prayer and fasting ako, Panginoon. Gusto ko, Lord, ganito. Hindi. Iba na ngayon. Paniwalaan mo na ibinigay na yan sa'yo. May hinihingi ka, hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos yan eh. Para sa'yo, iba na po ngayon. Ikaw po'y nag-aayuno because you want to spend quality time with God to enjoy His presence, to enjoy His Word. No? But not obligated God or to put God under pressure na ibigay niya ang hinihiling mo. Hindi po ganun. Ni-enjoy mo, kaya nagpe-pray and fast, gusto mo ng quality time, nagpe-pray ka sa Lord, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Hindi mo binabaraso kasi alam mo na kung saan ka nakatayo. Tayo po ay mga anak ng Diyos. We are a child of God. Amen po ba? Sapat na po ang tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para tanggapin natin ang pagpapala ng gagaling sa Kanya. Esther's courage did not raise from self-confidence or heroic resolve. It flows from the knowing her life had been positioned with a large redemptive story. Nung maintindihan po niya na hindi tsamba ang kanyang pagkapwesto bilang reyna ng Persia, lalo na naintindihan niya ang crisis. Ang crisis po ay banta na dala po ni Haman na lipunin at ubusin ang mga Hudyo sa kaharian ng Persia. Naintindihan po niya ito na siya po ay pinuwesto ng Diyos. Naintindihan niya na hindi po ito tsamba, hindi po nagkataon lang, ipinuwesto siya ng Panginoon bilang reyna ng Persia. Yun po ang kanyang kumpiyansa at dito naintindihan niya ang grasya ng Diyos. Ganon din po tayo. Pag naintindihan po natin kung saan tayo nakaposisyon, alam natin kung saan tayo nakatayo, na tayo pinagpala at pinaburan, tayo mga anak ng Diyos, meron tayong kumpiyansa sa harapan ng Diyos. Kapag meron kang vision, dahil meron kang mission, dapat mong merong provision. Pinoprovide po ng Diyos ang tamang lakas ng loob para lumapit sa hari. Ganun tulad ni Esther. Binigyan siya ng lakas ng loob sapagkat binigyan po siya ng
kaunawaan kung saan siya nakaposisyon, ay binigyan siya ng lakas ng loob kahit labag sa kautusan na lumapit sa hari. Ang tawag po dyan ay grace o biyaya. Jesus not only save us from sin. Sino sa ininiwalang niligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan? He also released us into a life of purpose already prepared for us. Hindi lang po tayo niligtas, binigyan niya tayo ng buhay na merong purpose. Sabi mo sa iyong katabi, may purpose ka. Hindi ka niligtas ng Diyos para maging pana ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po yun. Ultimately, heaven will be our final home. Yun po talaga. Pero, more than that, tayo po ay God has given us a purpose. God given us a life of purpose. And living the purpose that God has given you, making your life very happy. Kailangan po nating makita, maging tunay po na para tayo po maging tunay na masaya, maintindihan natin ano ba yung layunin ng buhay natin. Kasi ang kasiyahan po hindi po sa mga pera, kayamanan. Ang mas masaya po yung alam mo kung saan ka dinala ng Panginoon. Alam mo yung layunin ng Panginoon sa buhay mo at magawa mo yung layunin ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Totoo po yun. Kailangan ng tao ang kayamanan, kailangan ng tao ang pera, pero hindi po yun tunay na nagpapasaya sa tao. Ang tunay na nagpapasaya sa tao ay kung saan ka inilagay ng Panginoon at magawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Sabi po ng Scripture, sabi po sa Ephesians 2:10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works." No? To do good works, po yung sabi, which God prepared in advance. No? For us to do. Nakahanda na po, inihanda na ng Diyos ang gawang ito para sa iyo, sukat ito. No? Ito po ang sukat ito para sa iyo, na nakalaan para sa iyo, at hindi pwedeng gawin to ng iba. Ito ay para sa iyo. Hindi po magagawa ng iba to kasi iyan ay pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ang kailangan lang, hanapin natin, find out, living out, and happy, tayo po maging be happy at the rest of your life pag ginagawa na po natin ito. Ang tunay po na saya, tandaan po natin, ay buhat sa kalooban ng Diyos at magawa natin ang lahat ng ito. Ang tunay na saya ay may paglingkod po natin ang layunin ng Diyos at ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Esther call requires boldness, timing, and sacrifice. Yan po ang tatlong kailangan ni Esther. Boldness, timing, and sacrifice. Ang na po nagbigay nito? Grace supplied all these three. Ang biyaya po ang nagkaloob sa kanya. The new covenant promised that grace abound so that good works overflow naturally. Hindi po pinipilit, kusa pong umaapaw sa iyo ang paggawa ng mabuti. Sino sa ininiwala doon? Hindi ka pipilitin gumawa ng mabuti. Kapag ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo, umaapaw po yun. Kusang umaapaw. Sapagkat natanggap mo ang masaganang biyaya ng Diyos, hindi ka pinipilit po na magbigay, hindi ka pinipilit manalangin, hindi ka pinipilit magsimba, no? Hindi ka, yun po ay kusang masaya na ikaw ay masaya kang ginagawa ang lahat ng ito. Pumupunta ka sa bahay ng Panginoon, may padyak sa paa, talagang gustong-gusto mo, hindi, gusto ko umaten. No? Pinipilit, hindi mo pipiliting sumamba. Nakakaya naman pag hindi ako umate. Hindi. Kusa yun. Pumupunta ka sa simbahan, sumasamba ka sa Panginoon nang may kasayaan kasi apaw po yan ng biyaya na nasa iyo. Naglilingkod ka, nagbibigay ka, nagkakaloob ka, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon. Hindi ka pinipilit. Kusa po yan. At salamat po sa buhay nyo kasi nangyayari yan sa Gospel Bearer Ministry. Amen po ba? No? Amen po. Lilipat na po tayo. 1 buwan na lang tayo dito. At doon sa paglipat natin, may nagkakaloob na ng mga panggastos. Hindi ko hinihingan. Ako po hindi humihingi. Pero pag binibigay naman, kinukuha ko. Sabi nga ni Bishop Amy, pag di mo kinuha, lalabo mata mo. No? Pero yung sa church, talagang may nagbibigay. May nagbigay na po para makabili ng pang-divider, yung mga panglagay sa aircon, panlipat ng aircon, meron na po tayo. No?
Salamat po sa Diyos. Kasi nga, yan apaw. Apaw. Kusang loob. Apaw po ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, ngayon, sa panahon ngayon, marami po talagang gano'n. Nagtuturo ng mga maling turo. No, kailangan tithers ka. Hindi ka pwedeng tumayo pag hindi ka nag-iikapo. Di ba? Meron pa rin ngayon, pero nauubos na yon. Kasi nabubuksan na po sila sa biyaya. No? Yung bang, uobligahin mo yung tao na magbigay dahil gusto mo lang kumita. No? Gusto mo lang dumami ang pondo. No? Hindi ho. Tandaan po natin ang iglesia, hindi atin. Ang iglesia, ang Diyos ang may-ari. Siya po ang magpo-provide, hindi ho tayo. Amen po ba? At tayo po'y tagapamahala lamang. Pero yung mga nagsasabi, ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo, ganyan ang gawin mo, para ma-bless ka, para mapagpala ka, para yung maging anointed ka. Hindi. We are anointed because of Christ. We are blessed and highly favored because of Christ. Hindi tayo, kundi ang Diyos lamang. Amen po ba? Oh? Purihin po natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi kusa yung bumubulwak, umaagos, umaapaw ang masasayang paglilingkod sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. 2 Corinthians 9:8, Apostle Paul writes, God is able to make all grace upon to you. How many? All grace. No? How many? Yung po yung all grace abound to you. What is the purpose ng all grace abound to you? So that in all things, how many things? All things. In all things, in all times, having all that you need. Lahat ng pangangailangan mo mapasayo. Hindi pa natapos doon. It wants you to, sa next line, ano po sabi doon? Tingnan po natin yung lecture. You will be abound in every good works. No? Abound in all grace, no? So that in all things and all times, having all you need, you will be abound in every good works. Ano po ang gusto ng Diyos sa atin? Good works. Gumawa po tayo ng good works, hindi para maging karapat-dapat. Good works, umaapaw. Kasi may ugat. Yung good works, bunga na lang. Amen po ba? Kapag nakakabit ka sa puno na may ugat, ang sanga, kusa po yang mamumunga. Hindi po namamalipit yung sanga para mamunga. Kusa po yan, lumumunga. Bakit? Dahil nakakapit ka sa ugat. No? That's the purpose of God. God is able to make all grace abound to you so that in all things and all time, having all you need, you will abound in every good works. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi dahilan para maging tamad. Tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos ay hindi dahilan para maging tamad, maging ganid, kuripot, sa pagbibigay, no? Tamad sa paglilingkod. Hindi po. Kapag ganyan ang dating po ng tao na dahil sa biyaya ng Diyos nagiging tamad, nagiging kuripot, nagiging hindi mapagbigay, hindi naglilingkod, hindi po grasya natanggap nila. Ang natanggap po nila ay disgrasya. Hindi po grasya natanggap nila. Dahil ang tunay po ng grasya ay nag-uudyok sa atin, umaapaw sa mabubuting gawa. Magpupuri, sumasamba, mananalangin, magbabasa ng Bible, magbibigay at maglilingkod ng merong kasiyahan. Bakit? Kasi bumubulwak, umaapaw na lang at masayang paglilingkod ang ginagawa natin dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ang biyayang nagbibigay sa atin ay gamitin po natin para ikalat kung saan tayo inilagay ng Panginoon sa abot ng ating makakaya. Ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe na natapos ng gawa ng Panginoon Jesucristo ay ipangalat natin. Amen po ba? Paglipat natin sa isang lugar, ipapangalat natin ang mensahe ng tinapos na gawa ng Panginoon Jesucristo. Kung ano po yung ginagawa natin dito sa Pombong, paglipat natin sa Malolos, no? Ipangangalap natin ang mensahe ng tinapos na gawa. Dala po natin ay full grace. Hindi lang po grace lang. Full grace. Ang buo, no? Ang kabuuan ng biyaya ng Diyos. Ang kabuuan ng biyaya ng Diyos, hindi lang po kaligtasan, kundi ang biyaya ng Diyos pa ang gumagawa sa atin para maisagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa at kakayanang maisagawa ang kanyang kalooban. Hindi self-effort.
No? Ito po'y bunga dahil tayo po ay na kay Kristo. Amen po ba? Lahat po ng yan dahil sa kapurihan ng Panginoon. Okay, tingnan po natin uli. 3 things when positions you on purpose from the story of Esther. Pakibasa po. Number 1. Okay, life application. Tatapos na po tayo. Release your past and let grace redeem it. Life application. Nandiyan ba? Esther began as a Hadassah, an orphan in exile, but she was never defined by her past. Grace met her there and positioned her for a future she never dreamed of, but she released to God's grace, redeemed into purpose. No? Hindi ko yata nalista yan. Inirelease po niya sa Panginoon ang kanyang nakaraan. Sino po sa inyo may nakaraan? Tapos na po yon. Yung nakaraan, tapos na po. Nirelease po ni Esther ang kanyang nakaraan bilang ulila, kinuha ito ng Panginoon. Tinubos, inaayos ang kanyang nakaraan at ginamit sa kanyang layunin. Yung nakaraan po natin, gamitin po natin sa ating layunin. In the same way, grace does not ask you to fix the past. Hindi po minuobliga tayo ng biyaya ng Diyos na iayos natin yung nakaraan bago tayo gamitin ng Diyos. Hindi. Grace invites you to trust Christ's finished work today because we believe what you release, grace redeems. And what grace redeems, God uses for good and for His glory. Ano? God uses for good and for His glory. Tingnan po natin, sino nag-aayos? Ang biyaya ng Diyos. Ang kailangan lang po natin, i-release po natin, Lord, ito po yung nakaraan ko, ang biyaya mo po ang bahala. No? Ayusin po yan ng Lord. No? Mga bagay na hindi ayos, ayusin po yan ng Lord. Meron po bang hindi kayang ayusin ng Diyos? Di ba lahat kaya naman niyang ayusin? Amen po. Pangalawa, recognize your position as God designed. Esther did not position herself in the palace. You know that story. Tingnan po natin, alam natin yung storya. God did what seems like unlikely turns on events was actually God's quiet arrangement, positioning her exactly where she needed to be the such a time as this beautiful orchestrated by a genius God. Lahat po ng nangyari kay Esther, orchestrated ng Diyos. Mula sa pagiging ulila, tapos sumali siya sa beauty pageant. Ang mata ng hari sa kanya napokus. Hindi na nakita yung mas maraming magaganda. Kasi sa tingin ng hari, mas maganda si Esther. No? Yan po ay biyaya. Kapag nasa biyaya ka, wala na pong nerbiyos. Amen? Wala na pong takot. Pag alam mo na kung saan ka naroon, kung saan ka nakatayo, nakasama tayo sa disenyo at plano ng Diyos, hindi po tayo matatakot. Amen po? Kaya kung minsan dinadala tayo sa ibang lugar, may mga hadlang, may mga oposisyon, may mga kontra. Huwag tayong matakot. Kasi kung saan tayo dinadala ng Panginoon, susulong tayo. Bakit? Kasi tulad nga ni Pablo, tulad nga nila Peter, sino susundin ko? Kayo ba? O ang Diyos? Sundin po natin ang biyaya ng Diyos. In the same way, when you are now, where you are, kung saan tayo naroon, hindi po aksidente. No, hindi po aksidente ang lahat. Grace has positioned you on purpose. Trust in Him. Saan tayo magtatrust? Sa Diyos. Rest in Him. Let God works on through it. Hindi po tsamba, hindi po nagkataon lang kung saan tayo naroon. Tandaan po natin,
manangan lang po tayo, magtiwala lang po tayo. Hayaan po natin ng Diyos ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangatlo, use your grace-filled influence to do good works. Gamitin po natin yung atin pong impluensya. Sino po sa inyo mga may impluensya? Masaya po tayo naligtas. Tayo may buhay na walang hanggan. Amen? Sino po sa inyo naniniwala ang buhay na walang hanggan nasa iyo magpakailan pa man? Pero yung nasa loob ng ating influence, alam ba nila kung saan sila pupunta pag sila namatay? Di ba tayo naawa? Nabibigyan natin sila ng resources. Kung meron ka mga tauhan, meron ka na ibibigay. Pero pansamantala lang yon. Ang dapat nating ipagkaloob sa kanila ay yung pangwalang hanggang pagpapala. Yung makilala na nila si Kristo na siyang Panginoon at sarili lang tagapagligtas. Use your influence to do good. Esther did not use her position to protect herself. She used it to do good. Grace did not stop at elevating her. It flowed through her for the saving of many lives. Hindi nga yung bang masamang balak ni Haman para sa kanila, hindi po natuloy. Kasi nandoon siya. Nagkaroon siya ng malasakit sa kanyang mga kababayan. Kasi lilipunin ng buong mga Hudyo. Pero dahil sa kanyang puso at meron siyang impluensya bilang reyna, ginamit niya yung kanyang impluensya para iligtas ang kanyang bayan. Para iligtas ang kanyang bayan. Kasi pwede naman niyang isagipin ang kanyang sarili. Pwede niyang iligtas ang kanyang sarili, pero hindi. Ginamit niya yung kanyang impluensya para mailigtas ang mga Hudyo sa kamay ni Haman at naligtas po ang buong Hudyo sa panahon na yon. In the same way, the influence grace has given you is not for self-prevention, but for loving action. When you rest in Christ's finished work, doing good becomes natural overflow. Grace working through you for the good of others. Napakasaya po sa damdamin, mga kapatid. Sino sa inyo nakakaranas ng ganito? Napakasaya sa damdamin kapag naintindihan mo na may pagpapala sa magitan ng buhay mo. Di ba masaya yon? Yung bang may napagpapala sa buhay mo. Yung bang may humingi ng tulong, binigyan mo ng 50 pesos. Nabigyan mo ng bigas. Kasi may humingi kahapon. Ilang pera ko, paano magagawin ko 50 pesos? Pero masaya. Tama? Masaya po na may naitutulong ka. Kasi ikaw ang tinutulungan. Di ba sabi sa kasabihan, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaysa tumatanggap. Mas mahirap po yung inaabuluyan kaysa ikaw ang mag-abuloy. Di ba? Kaya nga masaya po na gamitin natin yung impluensya natin, gamitin natin yung pagpapala natin to do good works. Hindi lang tayo makapagbigay ng sekular na pangangailangan, higit sa lahat, may pakilala natin si Kristo para sa kanila. Amen po. Okay, tapos na po tayo. Life application, pakibasa po, number 1. Yon, release your past and let grace redeem it. Recognize your position as God designed. Use your grace-filled influence to do good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ang big idea? The big idea is, my next season is coming. Di po ba masaya po yung ating serye? Salamat po kay Bishop Emmy kasi pinagagamit sa atin to. Lahat po nang yan libre, walang bayad. Kaya napakabuti po ng Diyos. Tinuturuan tayo, may mentor tayo, tinuturo sa atin ng Panginoon. At ito po ay dapat nating pasalamatan, ang biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po, Diyos. Tunay nga, Panginoon, na yung mga pag-aaral na ito, bagamat nasa Old Testament, ay gumagawa ang iyong biyaya. At sa Old Testament, kung paano gumawa ang biyaya, kaano pa kaya
ngayon sa panahon ng New Covenant na meron kami. Sapagkat yung Old Testament ay patikim na biyaya lang. Pero sa panahon namin ngayon ay fullness of grace ay nararanasan namin. Salamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, sapagkat ang season ng buhay po namin ay inihanda mo na. Maganda. Pinagpalat, pinabor ang season ng buhay po namin ay mararanasan namin. Panginoon, sa mga nakalipas na panahon ng aming buhay, alam po namin ito, nangyari para lamang mangyari ang mas magandang plano mo sa buhay namin. Maraming salamat po sapagkat hindi kami naka-stay sa lumang pangyayari, kundi kami naka-stay ngayon at nakatayo sa magandang plano, balakin at layunin mo sa buhay namin sa panahon ngayon. Salamat po sa iyo po aming papuri, pagdakila, paglalat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.